Hello Sir Paul. Tawagin niyo na lang po kong Ruby. Actually po, hindi ko po yan tunay na pangalan. Palayo ko lang po yan. Hindi ko na rin po sasabihin ang tunay kong edad. Baka kasi may makakilala po sa akin. Nakakahiya. Nangyari po ito sa may bandang Bulacan. Actually, pinakadulo po ng Bulacan. Bahala na kayo mag-isip kung saan. Nangyari din po ito early 2000s po. That time po, yan yung mga panahong malandi po talaga ako. Makire, mapaglaro, kung kani-kanino sumasama, kung saan-saan po napapadpad. Hindi po ako pokpok ha, hindi ako bayaran. Sadyang makire lang talaga akong babae. Nakapagtapos naman ako ng pag-aaral at nagtatrabaho po that time. Pero go to the flow lang lagi ako. Kapag may nanligaw, mukhang malinis, mabait, mayaman, at una sa lahat may kotse, sumasama kaagad ako. Actually, red flag nga talaga ako Kasi ang landi-landi ko talaga noon. Ang dami kong ine-entertain ng mga lalaki. Well, ewan ko ba kung bakit naging ganun ako. Dati naman kasi talaga hindi ako ganun. Alam niyo ba noong elementary ako, high school hanggang college, hindi talaga ako ligawin. Sadyang noong nagkapera lang at natutong mag-ayos, biglang lumabas ang ganda ko. At doon nga po nagpila-pila ang mga manliligaw ko. Hindi po ako nagbabrag ha. Sinasabi ko lang po talaga ang totoong mga nangyari. Anyway, isang araw po noon, na-invite po ako ng isa sa mga manliligaw ko, si Cholo, na magpunta raw kami sa piyesta sa kanila. Weekends po ang aya niya. Ako naman walang gagawin. Walang date nung araw na yon. Kaya sino ako para tumanggi? By the way, taga Manila pala kami At nagpunta nga kami rito sa may part na to ng Bulacan. Ang layo nga ng biyahe namin Nag-expressway pa kami. Tapos papasok sa Lubacan, Bulacan. Shoutout nga pala sa mga namamahala ng lugar na yan. Grabe po yung daan nyo guys. Napakalubak. Bagay nga po na itawag sa iyo Lubacan, Bulacan. Hindi lang ako makapagreklamo kay Cholo noon. Pero inis ako. Bad trip ako. Sising-sisi ako kung bakit ako sumama. Parang nakalog ang utak ko sa biyahe ko noon. Pero nung nakarating naman ako sa lugar nila, hindi naman ako na-disappoint. Kasi ang sarap ng mga pagkain. Yung lutong Bulacan ba? Minudong tuyo. Adobong mamantika. Pero ang pinaka nagustuhan ko yung papait. O sa mas madaling tawag, papaitan. Sarap na sarap talaga ako. Yung style kasi ng papaitan ng San Miguel, Bulacan, hindi po masyadong mapait. Para po siyang sinigang, yung parang sinampalukan, pero baka, tapos may mga dahon-dahon pa. Hindi ko lang alam kung ano ang tawag, pero ang sarap, tapos medyo maanghang pa. Sa katunayan yan, mas nag-enjoy nga ako sa pagkain kaysa makipagbanding doon sa manliligaw ko. Dahil doon nawala yung bad trip ko sa lubak ng lugar nila. Nakaka-imbierno talaga. Pero buti na lang masarap ang foods. Buong maghapon kaming nandoon. Actually, tuwang-tuwa nga ako kasi mabait po ang family ni Cholo. Goods na goods. Parang ang semi-reunion pa nga nila yun. Kasi napakarami po nila. At napakilala na rin po ako sa lahat. 6 p.m. Nag-aya na akong umuwi kay Cholo. Wala naman naging problema. Umuwi na kami. Actually, matutulog na nga dapat ako noon Pero maya-maya, noong nasa may highway kami, bigla po akong nakakita ng isang apartel. Motel, hotel, o kung ano bang tawag doon. Kulay pink o kulay red ata yun, hindi ko na matandaan. Sa hindi ko malamang dahilan, para bang na-turn on ako. Alam nyo na, babaeng mahilig. Malayo pa pero kitang-kita ko na. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Cholo, iliko ka bigla dyan ano? Diyan sa malaking building na yan. Seryoso ka ba? Ayaw mo? Hindi nagsalita si Cholo. Bagkus, binilisan niya po ang pagmamaneho. Sabay walang ano-ano,
lumiko doon sa may apartel. Sa parking pa lang, nag-makeout na po kami. Halikan, kapa-kapa. Hanggang sa inaya niya na po ako doon sa may loob. Wala naman naging problema. Konting tanong, bigay ka agad ng susi. Mabilis ang paglalakad namin. Sa second floor po ang room namin. At agad-agad, may nangyari po sa amin. Honestly, hindi ko na matandaan kung ilang rounds ang naganap. Basta malala. Napagod nga ako Kaya nakapag-decide ako na, Cholo, tulog muna tayo rito. Napagod ako Bukas na tayo ng umaga umuwi. Sige. Sa pagod, nakatulog na nga kaming dalawa. Alauna po ng madaling araw. Nagising ako. Umihi ako. Ngunit habang umiihi ako, doon po sa CR, bigla akong nakadinig ng umiiyak. Babae. Siyempre kinilabutan ako. Natakot ako. Pagkalabas ko, nakita ko natutulog si Cholo. Cholo, gumising ka. Bakit? Naririnig mo ba yung umiiyak? Ha? Wala. Tulog ka na. Maaga pa tayo alis. Ngunit sa mga sandaling yon, kasalukuyan pa rin po akong nakakarinig ng iyak. Cholo naman, bumangon ka nga dyan. Dahil doon, napilit ko na po si Cholo. Hanggang sa maya-maya, miski siya, natauhan na rin. Sabay po naming narinig yung umiiyak mula sa banyo. Nagtapang-tapangan pa nga ang gunggong. Nagpunta pa siya ng banyo. Ako naman sinundan ko siya. Dahan-dahan pa kami nun. At habang papalapit kami ng papalapit, nakakarinig nga kami ng umiiyak. Pero wala naman kaming makita doon sa loob. Dahil doon, nagbihis po kami. Natakot kami pareho Ngunit nung bubuksan na namin ang pinto, hindi po namin ito mabuksan. Tapos nagpatay-sindi po yung mga ilaw. Alam niyo yung parang pang-horror na eksena? Ganon na ganon. Takot na takot ako. Tili na nga ako ng tili Sigaw kami ng sigaw. Lalo pa nang makarinig kami ng, Bakit kayo nandito? Papatayin ko kayo. Sa pagkakataon po na yon, doon po sa banyo, nakakita kami ng nakahubad-hubad na babae. Lumulutang ito. Yung dalawa niyang kamay, nakataas. Yung mukha naman niya, hindi namin makita. Pero sigurado kami, nagdudugo ito. Dahil tumutulo po ang dugo. Halos mamatay na ako sa kakasigaw noon. Hanggang sa maya-maya, nagbukas na po ang pintuan. Sir, bakit po? Anong problema? Isa yun sa staff ng establishment. Paglingon namin sa likuran, nagbalik po ang lahat sa normal. Yung ilaw, nawala yung mga patak ng dugo, nawala yung umiiyak, nawala yung babaeng nakahubong lumulutang. Kami naman ni Cholo, tinuturo lang po yung pwesto ng babaeng papalapit. Pero wala na kaming nakita. Mag-check out na kami. Sige ho, sir. Nagbayad po si Cholo. Hindi na nga kami nag-complain kasi baka pagkamalan pa kaming baliw. Baka pagkamalan pa kami nakadroga. Baka makulong pa kami. Mabilis na lang kami nagbayad. Tapos nagpunta doon sa may kotse. At habang nagmamaniobra si Cholo, yung lalaki pong nagbukas ng pintuan namin, yung trabahador doon, tumatakbo po itong papalapit sa amin. Dala-dala niya yung bag ko. Shucks, naiwan ko pala. Binuksan ko naman yung windshield. Naku, kuya, salamat po. Wala po yun, ma'am. Sandali ho. Ma'am, sir. Nakita niyo po ba yung babae? Napalingon kami doon sa trabahador. Nagkatitigan kaming tatlo at napatango na lang kami. Sorry po, ma'am. Mukhang nagkamali po yung bagong concierge namin.
Bago pa kasi yun eh. Mukhang nalimutan niya na hindi na namin pinapatulugan yung kwartong yun. Bakit ba kuya? Ano bang nangyari doon sa babae? Madala po kasi ma'am eh. Hindi ko na po naabutan yun. Matagal na raw din kasing nangyari. Pero ang sabi-sabi, doon daw sa kwartong yun, may nag-check-in doon na magkasintahan. Kaso, pinatay daw yung babae. Yung babae kasi, nanlalalaki. Alam na pala ng boyfriend niya. Pinagplanuhan ng lalaki na dito patayin yung jowa niya. Ganun nga po ang nangyari. Grabe nga po yung krimen daw nun eh. Patapos naman nun, nagpakamatay yung lalaki. Nagtiraw sa kanila. Ayun, parehas silang patay. Pero bro, bakit mo naman sinasabi sa amin to? Baka mayari ka niyan. Nako, ayos lang po sir. Parisay na rin naman ako eh. Nagre-render na lang ako. Ingat kayo sir ah. Matapos nun, umalis na rin kami. Madaling araw, bumabiyahe kami ni Cholo pa uwi ng Maynila. Ako trumang-truma nun. Dalang-dala ko. Kako, hinding-hindi na ako makikipagtsuktsakan sa hindi kilalang motel, hotel, o apartela. Dito na lang po Sir Paul. Merry Christmas po. Happy New Year.